makipagdigmaan. Takot ka na sa head molecular drug test eh. Correct. BBM, tiwala na ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas. Ano daw? Basa ka, Panyor? Tiwala si Pangulong Marcos na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas sakaling magkaroon ng direktang banta sa seguridad dahil sa matagal ng ugnayan at matibay na alyansa ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, tiniyak ng administrasyon ni dating US President, tiniyak ng administrasyon ni US President Donald Trump ang kanilang suporta sa Pilipinas sa kanyang pagbisita sa Washington noong Hulyo 22 hanggang 22. Sinabi ni Marcos na ang salitang ironclad, di matitinag o sa di matitinag, ay ginamit mismo ni Trump upang ilarawan ang relasyon ng US at Pilipinas. Binigyan din ni Marcos ang malalim na kasaysayan ng pagkakalyado ng dalawang bansa, kabilang na ang pagiging bahagi ng American Commonwealth ng Pilipinas noon at ang pagkakaroon ng mahigit 2 milyong Pilipino sa US. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951, obligadong magtulungan ang US at Pilipinas sa harap ng armadong pag-atake. Pinal na rin kinumpirma ng US na sakop ng MDT, Mutual Defense Treaty, ang South China Sea. Sa parehong panayam, inamin ni Marcos na hindi maaaring manatiling neutral ang Pilipinas sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan, lalo't na't malapit ito sa ating bansa at may 250,000 Pilipino sa Taiwan. Bagamat may one China policy, ang Pilipinas kinikilala ng Taiwan ang sarili bilang isang malayang estado. Buang no, digmaan yata hanap ni Bongbong. Sa kabila ng matibay na ironclad na alyansa sa US na binanggit ni Pangulong Marcos Jr., hanggang saan ba dapat umasa ang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa imbis na palakasin ang sariling kakayahan sa depensa at soberanya? Puta, digmaan to, partner pa daw. Partner, ang utak ng presidente natin, utak na kolonya pa tayo o sako pa tayo ng Amerika, partner. Nakakatakot to. Nakakatakot kasi to sa mga pronouncement. Hindi pa nagdidigmaan, wala pang digmaan yung China at saka Taiwan. Very willing na tayong i-involve ang ating sarili. Hindi nga tayo ini-involve, willing tayo, partner. Nakakatakot to kasi una, tignan niyo yung unang sentence. So, tiwala si Pangulong Marcos na ipagtatanggol. Partner, bansa tayo, partner eh. Ibig mo sabihin, pag nilusob ka ng ibang bansa, aasahan mo yung foreign country na ipagtatanggol ka? Walang-wala talaga to sa mga bayani natin noong araw na tabak lang sila Andres Bonifacio. Yung mga bayani noong araw na ang lakas-lakas ng Espanya. Pero wala silang sinabi na ipagtatanggol kami ng mga kapitbahay namin. Alam niyo, defeatist po to, no? Yung mga ganitong attitude. Hindi po dapat sinasabi ito. Pwede pong sabihin ito sa kwarto, kayo-kayo lang. Nang nag-uusap kayo ng AFP chief, nag-uusap kayo ni Gibo. Ano ba, pagtatanggol ba tayo na US pag nilusob tayo? Oo, pagtatanggol. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan sa harap ng mamamayang Pilipino. Kahit maliit kang bansa, dapat ipagtanggol mo ang sarili mo. Kasi wala kang karapatan na tawaging malayang bansa. Very basic po yun. Yun po ang pagkakaiba ng malayang bansa sa isang bansang sakop. Yung lulusubin ka pa lang, hindi mo ipagtatanggol. Ikalawa, sa usapin ng China at saka ng Taiwan, ini-involve mo yung sarili mo. Mantalang yan, usapin yan ng China. Mantalang yan ay usapin yan, internal po yan. Babalikan nyo yung kasaysayan. Ito pong Taiwan ay bahagi po to ng China. At kiniklaim po ng China yung sinasabi nilang kanilang probinsya. Bakit ka makikialam? Kung ang Mindanao ba ay manawagan yung mga taga Mindanao na magsasarili na kami, makikialam dapat ang ibang bansa? Internal to sa pagitan ng mga Pilipino.
Kaya parehong inchik yan, naglalaban sila sa usapin ng teritoryo. At tandaan nyo, hindi pa tayo bumabaklas dun sa One China policy. Isa lang ang China na kinikilala natin. Officially, hindi natin kinikilala na malayang bansa ang Taiwan, partner. Huwag nating involved sa internal na usapin yan, yung bansang Pilipinas. Kung hindi natin kaya na ipagtanggol ang Pilipinas at aasahan natin na US, mag-resign na. Partner, masamang pangitain yan. Hindi pa nagkikira. Ipagtatanggol tayo na US. May pronouncement ka na, di ba? No? Correct. Partner Badong, maraming salamat sa pag-member Chang Mangyan 08 dito sa Berada Aguila. Thank you so much sa Chang Mangyan. Partner KPL. Yan nga yung nabasa ko kanina sa balita, partner, at naitangkil ko yan sa aking sariling YouTube channel. Natatakot ako doon sa sinabi niya, partner, na para bagang kung iintindihin mo, parang nakikisaw-saw siya sa gulo ng dalawang bansa, itong China at itong Taiwan. No, di ba? Na ang sabi naman ng ating mga kababayan, parang nagmamind conditioning itong ating presidente, partner, na may digmaan. Oo, na kapag nagkagulo itong China at Taiwan, noong mga nakaraang buwan pa, ilang buwan nang dumaan, di ba naglabas ng pahayag si General Browner na pinaghahandaan niya ang ating mga kasundaluhan? No? Kapag nagkaroon ng digmaan itong dalawang bansang ito, hindi natin alam kung ano yung pinupunto na ron, kung saan tayo maghahanda. Sasanin ba tayo sa digmaan itong dalawang bansang ito o para lang tulungan, ilikas itong ating mga kababayan. Pero itong sinabi ng ating presidente, partner, nakakatakot na para bagang makikisaw-saw siya sa gulo nitong dalawa. Na alam mo, partner, alam nyo mga partner, na kapag ka nagkaroon ng gulo o madamay tayo sa gulo nitong dalawang bansa na ito, maaari siyang magdeklara ng martial law. Walang mangyayaring eleksyon. Halalan sa 2028, mananatili sila sa pwesto na hindi natin gusto. Ngayon pa nga lang, umaangal na tayo, nabibigatan na tayo sa pamumuno niya. Paano pag nagdeklara siya ng ganun, partner? Di ba? Oh. Partner Baymar? Nako, itong si BBM, di niya na kailangan yan mga partner. Kasi, kung buhay pa yung sana yung lolo at lola ko ganito lang yan, Ang problema ngayon, ito na tayo, Ito na ang ating power ngayon. Ito na. Kaya wala na tayong mga awards sa BBM na to. Ito lang, yung panahon pa sana ng ating mga lulot na to, wala tayong problema. Marami tayong mga panlaban, kahit sino pa. Kompletos na, karikados. Sabi nga ni Partner Badong, mga tabak lang. Actually, mayroon pang mga kasama mga aswang. Nagtatawag. Ang problema ngayon, ano na tayo panahon na ng sibilisadong bansa na tayo. High-tech na, high-tech na ngayon. Oo, high-tech na ngayon. Hindi na opera yun. Hindi na opera, tingnan mo. Pumunta na nga doon sa malakasang power sa India, kagagaling mo lang, ano sabi mo doon? Tutulong din sila, tulong din sila sa inyo, sa atin, ganon. Yun nga Tapos sasabihin mo naman ngayon, ang mga pronouncement mo, sasabihin mo, wala tayong kalaban. Ano tayo? Bakit nagsasalita ngayon ng tutulungan tayo ng Amerika kung wala pala tayong kalaban? Ang problema kasi sa iyo, parang dito tayo sana ng palengke, bakit papunta ka ng butika? Ano ba talagang bibilhin mo? Gamot ba? Gamot ba sa sa isip mo na na hindi mo na kailangan mo ng pagkain para mabusog ka naman at hindi ka naman lutang kung magbigay ng mga pronouncement. Hindi nakakahiya. Tayong mga Pilipino, kilala naman tayo. Nakipaglaban tayo noon para sa ating sariling kalayaan, kahit wala sila, tumayo at tumindig tayo. Nakisaw-saw na lang sila sumama na lang yan Yung si MacArthur nga, di ba? Bago yan tumulong, bago yan bumalik Anong nangyari sa atin sa bansa natin? Di ba, marami ng mga naalipin, marami ng mga na-chogin ng mga panahon ng Hapon? Bago siya bumalik, tapos na yung labanan. Kumbaga siya na lang, award na lang ang ginawa niya.
Ito na naman ngayon ang mangyayari, BBM naman. Wala na tayo sa Tawad panahon. Tigilan mo na yan kasi wala tayong kakayahan na humarap kahit anong klaseng gera yan. Manapa, kung haharapin natin ang gera ng kahirapan, yun ang dapat Yun. tuunan. Alam niyo mga kapartner, hindi ba pwedeng ang pronouncement ni Bongbong ay neutral na lang tayo? Totally, pinagmalaki naman niya ng ginagamit niya yung independent foreign policy. Friends to all, enemy to none. Pero anong nangyayari? Sa kanyang pronouncement ngayon, may kinakampihan siya. Partner Badong. At mukhang makakalaban pa natin itong kapitbahay natin na dambuhala. Kahit bumili ka ba ng bamos dyan sa India na malakas ang putok, hindi natin kakayanin yung digmaan, partner Badong. Correct ka dyan, partner. Nakita naman natin, nasaksihan naman natin yung Israel meron ng ironclad na tinatawag o Iron Dome. Kung ano man yung Iron tawag doon. Iron Dome. Nalulusutan pa. Kung 100 sa isang minuto na missile yung ipaulan sa'yo, talagang kahit na anong... tayo po wala tayong depensa. Kahit na baka siguro isang missile pa lang, pinalayas na natin si BBM. Mas madaling palayasin yung presidente sa Malacanang kaysa saluhin yung mga missile ng China, partner. Correct. Hindi ako nananawagan na na palayasin natin ngayon Pag naggera yan, iligtas natin ang sarili natin. Sila na lang Correct. mag-aama. Ang sumalubong dyan sa mga missile na yan. Partner, pag magkaroon ng digma, una na muna yung mga supporter ni Bongbong Marcos. Di ba? Sila mauna, sila Gaton, at mga komunista na galit sa mga Duterte, galit sa China. Kayo muna mauna. Pag naubos kayo, tigil na. O tigil na tayo. Wala nang panggulo. Ang problema niyan, partner, mayayaman sila. Baka hindi pa dumadating dito yung isang missile. Nasa ibang bansa na yung mga yan. Oo. Naalala ko tuloy bigla yung mag-asawa na nakita ko na nag-aaway. Yung lalaki na lasing, naghahamon ng away sa labas. Ngayon, biglang napatigil siya nang biglang sumigaw ang kanyang asawa. Mga partner. Anong sigaw? Anong sigaw? Anong sigaw ng ano? Sabi pa naman kasi ng asawa, "Oh, sino ang matapang dito? Lumabas!" Sabi niya ng lalaki lasing. Asawa, sabi naman ng asawa, biglang nagsalita, "Ay, magtigil-tigil ka nga! Magpatungli nga lang, takot ka eh! May pag-away pa!" At dahil dyan, dahil dyan, pwede na tayo magbasa siguro ng mga viewers natin. Naman partner, i-connect lang natin kayo muna kay Bimar. May oras pa natin konti bago tayo magbasa. Sige. Partner Bimar, kung kay BBM, ang tapang-tapang mo makipagdigma, takot ka na sa head molecule drug test eh. Correct. Tama, di ba?